Narinig mo na ba ang salitang antibiotic o antibacterial treatment at mga kahawig nito, kagaya ng antibacterial flushing? Kaya sa video na ito mga kanukis, isi-share ko sa inyo yung mga nalalaman ko tungkol sa antibiotic treatment sa ating mga alagang manok. Ano ba yung advantages at saka mga disadvantages nito? Lalong-lalo na yung antibiotic natin na treatment at saka yung space kung ilang araw ba natin i-continue at i-discontinue ang pagbibigay ng antibiotic sa ating mga alagang manok at iba pang hayop dito sa ating backyard. So, ngayong araw mga kanukis, napakahalaga talaga ng pagbibigay ng mga antibiotics sa ating mga alagang manok. Kasi isa ito sa pinaka-abuse na medisina o treatment para sa ating mga alagang manok kasi nabibili lang natin ito sa mga agri-vet supply. Alam nyo ba na mayroong mga risk ang pagbibigay ng antibiotic? Ito, tulad nito, streptomycin at saka penyl, cimethyl, penicillin plus vitamins or rubistrep DK. So water soluble ito mga kanukis. So meron palang water soluble at saka meron ding tablets na antibiotic para sa ating mga alagang manok. Ito, nabili ko ito sa halagang 25 pesos. So kung magbibigay kayo nito mga kanukis, much better na mag-inquire kayo sa mga veterinaryo sa inyong lugar na malapit sa inyo, sa mga farm ba o sa agriculture department ng government sa inyong lugar. Kasi meron itong mga indications, dosage, at saka withdrawal period. Saka mga precaution mga kanukis. Before kayo magbigay ng mga antibiotic, basahin nyo muna yung pakete nito. So ang pinaka topic natin sa video ito is ano ba yung withdrawal period sa ating mga alagang manok habang tayo ay nagbibigay. So number one muna is ang indication. So merong indication ang mga antibiotic tulad ng mga dosages nito. So kagaya nito, 2 tablespoon per 4 liters. So kung gusto niyo makuha talaga yung saktong measurement ng pagbibigay niyo ng antibiotic na sisiguraduhin yung na matatamaan talaga yung may sakit na manok. So kailangan i-follow niyo yung indication ng gamot na ito. So 2 tablespoon per 4 liters of water given during state of infection. So kapag may nakita kayong mga infection sa inyong mga alagang manok manukis, so much better na basahin yung mabuti yung direction ng pagbibigay natin. So ito, ibibigay natin sa 3 to 5 days. Pero yung mga common na mistake natin o sakit nating mga Pinoy mga kanukis is nagbibigay lang tayo one day, sa sunod na araw naman. So napakabuti talaga na i-follow natin is dapat sundin natin yung pakete na 3 to 5 days. So straight talaga yung mga kanukis. Walang space during that day. Kung gusto natin makita na abrupt yung changes at saka effectivity ng gamot. So kagaya ng sinabi ko kanina earlier in this video na yung mga antibiotics sila yung pinaka-abused na gamot para sa ating mga alagang hayop. Lalong-lalo na kapag tag-ulan at saka nagbabacterial flushing tayo mga hanukis. So much better na i-follow natin yung mga precaution at saka indication. So ang main topic ng video na ito is yung
withdrawal period ng antibiotic para sa ating mga alagang hayop. Kasi dito tayo minsan hindi natin um, namamalayan ito mga kanukis. Ano ba yung withdrawal period? Ang withdrawal period is days bago natin katayin yung mga alagang manok bago last nila nakainom ng antibiotic. So example, ngayong araw yung last day ng treatment ko sa 5 days ng antibiotic. So bago ko sila kakatayin is nasa 10 days. So ang gamot na ito mga kanukis is 10 days yung withdrawal period niya. So kung meron kayong mga binili na gamot na antibiotic, tingnan nyo sa pakete at saka sa indication kasi merong mga withdrawal period doon mga kanukis. Kasi nakakasama ito sa ating mga katawan, lalong-lalo na sa ating humans, na kapag nakainom tayo ng, example, ginawa nating sabaw yung manok na nakainom ng antibiotic, so napakadelikado sa mga ating katawan kasi meron tayong tinatawag na antibiotic resistant. So kapag nakainom tayo ng streptomycin, ng amoxicillin, kagaya ko, kapag nainom ko yung amoxicillin, is magiging resistant na yung katawan ko kapag nireseta na ng doktor sa akin yung antibiotic na yon is hindi natatalab sa akin kasi lagi akong kumakain ng manok na walang withdrawal period from the time na binigyan natin sila ng gamot at the moment na kinatay natin sila, walang space. So hope na intindihan yung mga kanukis kasi napakadelikado at napaka-crucial ng antibiotic na yon nga makakaapekto sa ating katawan. So antibiotic resistant, isa yon sa pinaka-delikado na pwede nating ma-inflict sa ating katawan kapag kumakain tayo at saka nagluluto tayo ng mga manok na walang space ng time ng withdrawal period. So that's it na muna for this video mga kanukis. Shout out sa inyong lahat. Hope na may natutunan kayo at saka may lesson kayo na nakuha sa pag-share ko sa inyo about withdrawal period ng antibiotic sa ating mga alagang manok. So be careful tayo sa pagbili ng mga gamot para sa kanila, lalong-lalo na ngayon na season, na uso yung tag-ulan, at saka tag-init naman. So madalas merong mga infection na mangyayari sa katawan ng ating mga alagang hayop. So be careful lang mga kanuki, this is my advice sa ating lahat. So hindi din ako perfect na breeder at still continuing pa rin ako sa pagli-learn dito sa ating backyard. And hope na mabuti yung mga backyard nyo, safety lahat yung mga alaga nyo mga kanukis. So sa next season ng breeding period, hope na marami kayong produce. And our prayer is that your backyard will grow also. So this is your native Kanuki celebrating your backyard. Shout out sa inyong lahat from Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat sa panood. This is your native Kanuki once again saying, an educated farmer is a successful farmer. Happy farming everyone. Have a blessed week ahead. Peace, love. Signing up for this video. Bye-bye. See you in our next vlog.